So, hello everyone. Magandang tanghali. So, sa last na video, first ko check. Na-implement ko na yung sa Kelvin to Celsius to Fahrenheit to Rankine na conversion. So, ngayon yung gagawin ko is Rankine to Celsius to Fahrenheit and Kelvin na conversion. So, ito yung last na feature na i-implement ko sa Timescale. So, let's go. So, ito yun. Okay. So, implement na natin yung 3. So, yun. So, 1. Yun. Now, try natin na implement natin last na feature. Tingnan tayo. Then ito 5 na ito. And then wait, tama ba 5 to? Nakaharang kasi sa screen. Ayun, 5 na. That's fine. So dito pwede natin itong gawin, conversion, go. So ito, palitan natin po siya ng Rankine. Dito din is magiging 4 na to. Yun. Wait. So ito, palitan muna natin ito ng Rankine input. So ito dapat Rankine to. Ito Kelvin. And then so ito dapat Rankine to siya. And then convert to Kelvin. And then gawa tayo dito ng convert to Celsius.go. And then package natin Rankine from convert to Celsius. And then Rankine natin is float 64. Return niya is float 64. And then check natin yung formula, Rankine to Celsius. 49167. Okay. So yung return natin is ganito lang. Rankine minus 491.67. 491 times natin 9.0. Yep, that's it. Then convert to Fahrenheit.go. Package Rankine func convert to
Fahrenheit naman. Then runtime float 64. And then so sabi dito return runtime lang minus 459.67. okay, then last natin i-implement convert to Kelvin. Let go package runtime. Runtime times 5.0 divide 9.0. Ayun. So I think okay na to. Nice. Now check natin dito run sh. Ayun. Tama ba? So pag sa Celsius 272. Oh no, mali siya. Ay 1 pala to, sorry. So retry natin 1 272.594, tama lang. How about Fahrenheit? 458.67. Kelvin natin is 0.5. Yep, I think okay na to. Implement runtime to Celsius, Fahrenheit, and Kelvin conversion. And then change natin yung, so since na-kompleto na natin, gawin ko ng 1.0 to. Ito na yung official na release. Alright, and then yung sunod gagawin is ito na. Snapcraft clean, and Snapcraft debug. So mag-release na tayo ng version 1.0. So ito yung parang complete feature na. So I'm pretty sure na may mga bugs pa to, pero if may makita man kayo, pwede nyo, if may makita kayo na bugs sa tool na ito, is pwede kayo mag-create ng issue, or if alam nyo paano i-fix, pwede kayong gumawa ng pull request. I-review ko lang yung code. So, I guess matagal pa to siya. Yun.
alam ko to si Elias Sutskever. So computer scientist to siya na specialized in machine learning. So if machine learning yung specialty mo, or maganda na i-follow tong mga research niya kasi leading researcher to. Pero itong si John Leakey, hindi ko alam to siya. So ano palang super alignment? Super alignment machine learning. So food for thought lang. Do you think na may chance na ma-safeguard yung safety at governance ng artificial intelligence according sa human at values and goals if may pera na involved? Kasi technically OpenAI is hindi open source. So nagiging joke din yan na closed AI dapat yung pangalan nila. Pero since sa current behavior ngayon na ng OpenAI na yung cloud infrastructure nila andun na sa Microsoft, sa Azure, and then I think majority na investor nila is Microsoft. So I was thinking na ma-compromise siguro itong safety and governance in regards sa profit. Galing ng mga taong ito. Sila mga nangunguna ng mga researcher. Well, mahirap naman talaga kasi na I think talaga pag may pera na na-involved, or lalo na pag mga MBA na yung mga nagmamanage ng isang kumpanya, which is yung nag-start is mga engineering talaga, ay yung mga makers, engineers talaga yung nagsimula ng kumpanya, pero after mag-mature ng yung company is minsan yung kumukuha na sila ng mga executive na may mga MBA. So usually may nabasa ako na pag MBA na yung nasa mga head ng management, yung focus is napupunta na sa profit instead doon sa innovation talaga ng product, and also kung ano man starting principle ng company, like for example AI na may consideration sa safety and regulation. So minsan makukompromise na yun. Questions are ayun na. Bilis naman. Alright, so
push na natin to. Then after nito mag-release ako ng magbagong release ako ng 1.0 wait Grabe talaga itong mga non-disclosure agreement. If a departing employee declines to sign the document or if they violate it, trap talaga, they can lose just a bit. Grabe. Do you think na ginagawa ito ng mga kumpanya sa Pilipinas? Like, threatening that potential life-changing money is a very effective way to keep former employees quiet? I think common to. OpenAI did not respond to us. Rest of our common time for initial publication. Ito yung binanggit ko kanina. All of this is highly ironic for a company that initially advertised itself as OpenAI. Ito. So, close na yung sourcing approach nila. Citing safety concern. I think hindi to totally safety concern. Because yung safety concern naman is kaya no siguro i-handle niya ng mga nila Ilya, machine learning engineer o data scientist, ganyan nag-handle ng model na to. I think competition siguro to na reason. AGI, AI system with original. Well, not sure kung tayong mga programmer madadamay nito, pero honestly, sa mga personal project, hindi ako gumagamit ng AI. Kasi yung goal ng personal project is para matuto ako. Minsan kasi hindi ako matagal ako matuto. So, pag binabasa ko lang yung theory or something like that, hindi ko mapasok agad sa isip ko. So, nagtitinkering ako. At hindi talaga ako gumagamit ng AI pag personal project. Pero, sa trabaho, gagamit talaga ako ng AI. ChatGPT, Bard, Cloud, or si Copilot. Kasi yung goals sa trabaho is to get things done. So, dapat ma-shape yung features na i-implement mo.
Kasi kung ma-ship yan ng maaga, mabilis yung feedback loop. So if may mali doon, ma-feedback naman yan ng user, fix mo agad, ganyan. So I think mga around 30% siguro ng mga task or 40% gumagamit ako ng AI. Pero minsan kinocode ko talaga nang walang AI kasi parang lalong tumatagal. Pero may mga bagay na hindi ko maintindihan talaga, medyo advanced na feature ng mga programming language or like mga frameworks, libraries, ganyan. So ina-ask ko na yung AI, Copilot, Cloud, or si Gemini, ganyan. Pero sa trabaho lang to, pero sa personal project hindi. Ayokong gumamit ng AI kasi mahirap matuto. Okay, so sudo snap refresh temp scale. Yun. So ayun na, nice. Okay, gumagana na siya. So andito na yung feature na ano ba to? Complete na yung feature, yung target ko na feature sa team scale na project. So I think yung development nito i-hold ko muna, or if may mahanap kayo na issues or bug na gusto nyo ipa-fix sa akin, i-fix ko yun, then mag-release ulit ako. Pero if may mahanap kayo na bug tapos i-fix nyo, mas maganda. Tsaka yung contribution din nun, mag-reflect yun sa GitHub nyo. Okay, so I think last na lang siguro, gawan ko muna to ng and then balik tayo dito. Uh, 11, so 15. Add image for and then asan ba yun? Mag-release na ako ng version na v1.0.0. Target natin temp scale, changes, final runtime to Celsius, Fahrenheit, Kelvin conversion. Ayun na. So nandito na siya.
next kong gagawin is i-update yung sa Snap Store na image. Yung scale, dark, then picture, screenshot. It has na. Nagugulo talaga ito. Pag kadalasan France, Italy, baka madami user ng Ubuntu dito sa area na to. Nakakulong to siguro yung sa Pilipinas. I think ito lang yun. Na-complete ko na yung target na feature ko sa project na to. So, if may mga requested kayo na feature na gusto idagdag dito, pwede nyo ilagay sa issues. And then, i-check ko lang if available. If may mahanap kayo na bugs, pwede kayo mag-create ng ticket or mag-create ng pull request. So, I'll make sure na i-check ko yun. Tapos, I'll make sure na ma-count yung contribution. So, thank you for watching everyone. I think, ito lang muna. Maybe sa mga next na video, ibang project na gagawin ko. So, good afternoon. Thank you and bye-bye.